Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Itong nasa ating screen, pag-usapan natin. ArcLight Senatorial Preference Survey. Alam niyo mga kababayan, sa lahat po ng survey, ito po ang pinaka nakakatawa. Wala na talaga mga kababayan, napaka-desperado na itong mga nandito. Kasi kung mapapansin ninyo, halos lahat po ng pagmumukha na makikita nyo rito ay mga mga DD shit mga kababayan. Mga miyembro ng PADAPA. Ayan po yung nakikita natin dito. At sila po ay siguro sila nagano nito, kinumission nila itong ArcLight Senatorial Preference Survey at para lang may masabi. Nakasali sila sa top 12 sa pagka-senator. Kasi alam niyo mga kababayan, etong tanong daw dito sa survey na to may kinalaman sa infrastructure at transportation o public transportation. Kasi di ba ang Pulse Asia, Publicus Asia, SWS, ang tanong nila kapag sila yung nagpapasurvey, kung ngayon gaganapin ang eleksyon sa pagka-senator, sino-sino ang pipiliin ninyo? Yun ang tanong usually sa mga survey, pero ito hindi. Tanong daw nila may kinalaman sa infrastructure at public transportation concerns. Dapat ang tinanong nyo dyan mga engineer. Hindi mga senator kasi wala namang kinalaman ng mga senator dyan sa infrastructure at sa public transportation concerns. Well, anyway, sige, pag-usapan na rin natin. Nandito na to ang pinakamagaling daw sa kanila, ArcLight Senatorial Preference Survey. Pinakamagaling si Marco Beta. Ayan. Ay, ikaw ba nagpaano na ito? Mukhang PADAPA ang mukhang PDP ang nagpaka-commission itong survey na to kasi halos lahat ng PDP nandito, kapal na mukha, si Marcoleta na hindi nga pumapasok sa top 12. Number 1. Nakakapal talaga ng mukha na itong mga to. Paano nangyari yun? Hindi nga kayo nakikita sa top 12 sa mga legitimate na survey firms. Tapos etong ArcLight na hindi na bigla na lang sumulpot. Naglabas ng kanilang senatorial preferences. At ang matindi na ito mga kababayan, etong hindi man lang pumapasok at number 23, 24, 25 sa mga senatorial surveys, siya pa yung number 1. Ang kapal na mukha. Hindi ba kayo kinikilabutan niya? Walang iya talaga. Ano ba to? INC ba nagpaano na ito? At dinamay na lang iba. Tingnan niyo mga kababayan, number 1 daw si Marcoleta. Number 2 si Kibuloy. Anong kalokohan niya? Kay OJC lang ang boboto kay Kibuloy kasi yung mga bulag, mga bingi. Pero yung mga Pilipino, mukhang malabong bumoto ng inaakusahang rapist, inaakusahang human trafficker. Diba? Ayun lang ang pipili dyan mga DD shit na tatanga-tanga. Sila lang boboto dyan Pero number 2 Number 3, Bongo. Si Bongo, talaga namang napakasipag nito social media. Maya't maya, video to So, si Bongo, in fairness naman, pumapasok sa survey, sa mga lehitimong survey firms. Sa lehitimong survey, pumapasok si Bongo. Number 3. Number 4, Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, pumapasok din naman. Pero pumapasok do sa 12, 13, 14. So, malabo pa rin sa sabaw ng pusita itong pumasok itong si Bato de la Rosa. Pero number 4. Ang kapal na mukha ninyo. Number 4 ka. Hindi ka nga pumapasok sa survey. Nandun ka sa 12, 13, 14 na anytime pwede ka malaglag. Doc Willie Ong, number 5. Kunwari pa kayo, pinasok niyo po si Doc Willie Ong dyan para hindi kayo mapansin. kunwari. Doc Willie Ong kasi, independent. At walang kinakampihan kaya pinasok nila. Kasi kung pinasok nila iba, kalaban yon, kalaban. Dapat ang papasok lang dito. Sabi siguro na nag-commission doon sa survey. Dapat ang ilalagay nyo lang mga PDP saka yung mga
Mga hindi kumakalaban sa amin. Pag kumakalaban sa amin, eh, hindi pa pwede sumama dyan. Alam nyo naman, paniniwalaan namin yung survey ninyo. Number 6, Jimmy Bondok. Jimmy Bondok, hindi ka nga pumapasok sa top 20. Tingnan niya ito mga to. Ayan, Vic Rodriguez, si Mata, Chavit Singson, Philip Salvador, Willie Revilla. Si Willie Revilla may pumapasok pa. O nilagay nyo, number 11 lang. Italo pa nga kayo ni Willie Revilla sa mga lehitimong lehitimong mga survey. Number 12, sino to? Sino ba to? Ay, mga kababayan, tingnan ninyo. Ang inilagay nila mga kababayan dito po sa kanilang top 12 ay mga padapa. Yung mga walang kapag-asa sa totoong survey. Ibang klase talaga tong arc lights. Ito dapat di arc lights, dapat dark lights. Biruin niyo mga kababayan, O yan, pasok lahat. Top 12. Ito mga DD shit, itong mga padapa senators. Kapag ito nanalo, patay na. Halos lahat ng pinasok nila sa top 12, ito po yung hindi po pumapasok sa legit na survey. Kaya talaga naman, Tapos tingnan nyo, yung nilaglag nila sa hanggang 24. Ito yung mga totoong mga nananalo sa survey. Tingnan niyo mga kababayan, Si Ping Lacson, ginawa nilang 15. Si Tito Sen, ginawa nilang 17. Si Pacquiao, 19. Yung mga tulpo, si Erwin, ginawang 18. Si Ben Tulpo, 21. Number 1 and 2 nga to, 1, 2, 3. Wala talaga sa ayos itong dark lights na to. Tapos si Aimee, si Bam, tapos si Abalos. So yan yung kalokohang survey. Sabi nga sa inyo, ito ang pinakakalokohan at pinaka nakakatawang survey sa balat ng lupa. Sinong tanga ang maniniwala dito sa survey na to? Alam niyo, wag niyo ang pinagloloko taong bayan. Gagawa-gawa kayo. Saka, ang question daw kasi dyan, kaya yan ang mga pumasok kasi infrastructure. Tapos public transportation concern. So ayon sa kanila, ito pinakamagagaling. Ito nga si Philip Salvador, ano ba alam niya? Na hindi nga mawak ng posisyon niya kahit barangay kapitan Paaso-aso lang kay Bongo yan. Tapos, pag tinanong sa infrastructure, transportation concerns, wala namang alam niya. Di ba sabi niya, hindi ako engineer, hindi ako doktor, hindi ako abogado, artista lang ako. Pero, handa akong ibigay ang aking buhay para kay Duterte. Walang iya. Kaya pinagloloko nyo kami. Ano ba alam niyan sa infrastructure at public transportation? Kaya alam niyo kayo, mga mema lang kayo may mailabas lang kayo na survey Tsaka bakit ganyan? Dapat ang tanong ninyo, sino ang pipiliin ng taong bayan para maging senator? May pag-ganong-ganong mang survey question number 2. Alam nyo, halatang-halata kayo gumagawa lang kayo ng kabulastog. Gumagawa lang kayo ng kwento Ayan mga kababayan, pero mo nilaglag yung number 1, 2, 3, si Tito Sen, Erwin Tulpo, Ben Tulpo, Ping Lacson, yung mga talagang pasok hindi natatanggal sa top 12, nilagay dun sa sa laylayan. Tapos eto mga tolongges, lalong-lalo na to si Marco Beta. Ay, Marco Beta tuloy. Si Marcoleta, ginawang number 1. Kapal na mukha. Kapal na mukha mo. Bira mo nag-number 1 ka. Anyari? Hindi nga pumapasok sa top 12 tapos si Kibuloy. Walang ilang survey to. Niloloko nyo kami. Ay mga kababayan, si Bato de la Rosa, pinipilit nyo isiksik. Ayaw na ng tao dyan. Napaka-sip-sip niya. Tapos Jamie Bondok, Vic Rodriguez, si Mata. Mata, doktor yan O ano mang kinalaman niya sa infrastructure at public transportation. Kaya marami ring alam sa chismis, yung Dr. Mata na yan. Dapat showbiz ang pinasok niyan Sino pa?
I-reveal niya Sa totoo lang, marami na itutulong yan. Pumapasok yan sa top 12. Pero ano namang kinalaman niya sa infrastructure at sa public transportation? Wala talaga kaya. May malang kayo, may mailabas lang kayong survey na kunwari, panalo kayo, pero kapal na mukha talaga, dito talaga hindi ko matanggap. Si Marcoleta, number 1. Hindi ko talaga kahit tanggapin yan kasi hindi nga pumapasok niya sa top 12 eh. Umiiyak na nga yan eh. Nangaaway na nga ng vlogger yan eh. Tapos number 1, kapal na mukha. Kung sino man kayo, itong dark light, kung sino man kayo, ano ba kayong klaseng survey? Tigilan nyo na yan, kalokohan nyo na yan, niloloko nyo taong bayan eh. Para kayong tanga nyo sa ginagawa ninyo. Okay, so yun lang mga kababayan, huwag po kayo maniniwala dito sa mga basta nagsusulputan lang mga survey, mga mema lang. Sa totoo lang, tingnan ninyo. Yung mga lehitimong sang mga survey, kumpara nyo rito, kalokohan ang dating na itong survey na ito. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.